afternoon everyone. Time check is 15:08 ng hapon and it's Wednesday guys. So, ganda ang araw. Wow, 30 degrees. Autumn pero summer pa din. Ang ganda ng araw. Parang bihira lang dito sa Denmark na gaganito talaga na hanggang ngayon is summer pa rin yung weather. So, what's up guys? Pauwi tayo ngayon galing sa work. So, hindi ko alam kung anong i-dinner namin today. Straight na kami ng 2 nights na na tawag dito, nagre-grill. So, I don't know kung ano naman kakainin na. kung mag-grill kami ngayon uli or what something. Pero kasi iba yung taste ng grill, di ba? Kakausap ko lang sa nanay ko pero kasi mahina yung signal doon kaya pinutol na lang niya. Bukas na lang daw. Sa pupuntahan din namin sa Saturday, oh my god, 30 degrees din. So yung outfit ko na naka-prepare na, so papalitan ko yung iba kasi mainit. So yeah, today ito actually naka-dress ako kasi meron kaming tawag dito, usapan ng friend ko na magkikita kami. Pero sinabi niya before nung nag-usap na magsas-message daw siya kung mai-cancel niya kasi tomorrow yung birthday ng anak niya, mag 13 years old. So, and then ibibigay daw niya yung address. So today hindi siya nagbigay ng address. So minessage ko siya. Sabi ko, "Kamusta?" So sabi niya, nag-sorry siya, ay nakalimutan kong sabihin sa iyo daw siya, busy. Nakalimutan daw niyang mag-message sa akin na hindi na matutuloy. So ayun, hindi natuloy. Kaya sabi ko, nag-message ako sa asawa ko na uwi na ako after ng work. So okay lang naman kasi plano ko rin nga kanina yun i-cancel kasi magbubook kasi ako guys ng Kalibo to Manila na ticket and then GCash yung ibabayad ko. So ang problema yung sa GCash is yung OTP, yung one time password is nandun sa kapatid ko. So kailangan niyang i-accept yon. So ngayon pag uwi ko, i-book ko na yung ticket from Manila to Kalibo para matapos na. Kasi may ticket na kami ng Denmark to Manila pero wala pa kaming ticket ng Manila to Kalibo. So after that, so magbo-book ako ng ticket from Kalibo to Manila ulit para sa next destination namin ng isang linggo. So yeah. And then I think may exercise ako today din. Kahapon lang yung exercise ko, 25 minutes ba yun? 26 minutes, and today hindi ko alam, hindi ko na-check and then ayun kahapon, gabi-gabi meron kasi kaming challenge, so first time ko nag-live sa Facebook page ko, and normally hindi talaga ako nagla-live. Nag-live ako sa page ko pero hindi yung nagsasalita ako, tinututo ko lang yung yung camera kung may mga special occasion ganun. And then I'm used to it na mag-filming sa YouTube kasi meron akong YouTube, but then hindi kasi same doon sa business page na sasabihin mo, diba? Iba yung topic doon, tapos dito kasi parang everyday na nangyayari, doon iba yung topic. So medyo alam mo yung ilang beses ako nag-attempt na sabi ko wag na lang, sabi ko kailangan ko tong tanggapin talaga yung challenge ba para ma-use ko. So bukas uli mag-live uli ako. So nagkuha ako ng yun, na-challenge ako. First time kong
mag go live sa aking business Facebook page. And syempre iba rin naman kasi pag nag-YouTube ako, it's everyday life yun ang nangyayari sa akin, more on kwento. Sa Facebook page is iba rin naman kasi of course it's a business, right? So yeah, but then na-challenge ako, but then I do live again. I do go live again. Yung again ko is again kasi yung again kasi dito yung again kasi is again dito sa Denmark, sa Danish. So yeah, so pasensya na guys kung sometimes yung words na ginagamit ko is iba, like similarity, kagaya na lang ng nung vlog yata ako na sinabi ko yung isda ba, yung fish, pero ang nasabi ko is fish kasi ang fish dito sa Denmark is fish. So kung may mga nahahalata kayo dyan na is like kasi nagamit ko yung Danish na words na hindi ko sinasadya. Nare-realize ko na lang na pag nag-edit na ako, pero hindi ko na kasi yun siya matanggal kasi yeah, masisira na yung yung next ko na sentence, 'di ba? So I do go live ulit bukas. So another topic, yeah, ela topic. Yung pronunciation ko rin minsan, yung English ko, hindi ko alam sometimes kung tama ba yung pag-pronounce ko or hindi. So, yeah, pagpasensyahan mo na, hindi tayo kagaling sa English. Mga lang tayo, hindi naman basic, pero nasa konting medo. Yeah. So kanina habang nasa work ako kasi isa lang naman yung pasyente ko na nakatutok lang sa kanya, okay siya kasi napaka niya today, bait, walang argument or hindi tumataas yung boses niya or something. Tahimik lang siya, sumusunod-sunod, nakikipag-cooperate. So, while nanonood siya ng TV, kasi sometimes ayaw niya man nakausap, tahimik siya. So, while nanonood siya ng TV, ako naman nagbabasa ako ng like yung dito ba na for my residence permit, kailangan kong mag-review kasi kailangan kong what you can call it, magkuha ng exam. Ang tawag dito is Melboa Scape, something like that. Kailangan ko siyang maipasa kasi yan yung requirements na mapasa mo yan. And then pag nag-apply ka ng residence permit, so yun yung kung na-meet mo yung requirements plus mapasa mo yung exam, so walang doubt na magkakaroon ka ng residence permit. So pag nagkaroon ako ng residence permit dito, so hindi ko na kailangan mag-renew kasi guys, from nag-asawa ako until now, nagre-renew ako ng visa ko, like binibigay is 2 years, 4 years, and sometimes kasi sometimes pag nag-renew ka dito ng visa mo, you have to check kung kailan yung expiration ng passport mo kasi sometimes kung yun yung nasend mong passport and 1 year na lang yung validity ng passport mo, 1 year lang ibibigay visa sa'yo, so it's wasting money kasi it costs 2,800. How much ba yung 2,800 na yan? It's about maybe 23,000 pesos. Pag nag-renew ay 3 kami guys, so 28,000 pesos times 3, so yun yung expenses. Actually next year pag ako ng residence permit ko, mag-apply, I have to pay like 6,000, so it's around 50,000 pesos plus yung 23,000 pesos ng dalawa kong anak. So yeah, it's around 100,000 pesos guys yung ma-spend ko next year para sa pag-renew lang at sa permanent ko, diba?
ayan guys, nakabook na tayo ng ticket from Manila to Kalibo. But then, so na-friend ko na siya. And then, na-friend ko na din yung Denmark to Manila namin. Pero, nagulat ako na nag-change yung time at saka yung date. Nag-advance siya ng ilang oras. So, yeah. Nagulat ako, iba na yung dating, iba na yung ano namin, yung departure at iba din yung arrival namin sa Manila. So kung alam ko, dapat nag-book ako ng earlier na ticket from Manila to Kalibo. And then, yeah, kailangan kong i-inform yung work ko na mag-advance pala ako ng 1 day doon sa nakuha kong ticket kasi nga alanganin. Or else pwede ako mag-work pero hanggang 1 o'clock lang kasi kailangan namin ng 3 hours before doon sa Copenhagen Airport, and then yung travel pa from here to doon is 3 hours. So we need 6 hours talaga. Nakakaluka. Change. Yeah, so na-message ko yung kapatid ko, nag-change yung date namin tsaka yung time ng departure namin dito. So we'll see kung anong sasabihin niya. So, dito tayo guys sa may grill, banda. And then, kumakain ako ng, kumakain ako ng vanilla tsaka yung muesli. Kasi, hindi ako guys, hindi ako nakapagtawag dito. Kapag-lunch. Hindi ako nakapag-lunch. So, yeah. Kain tayo. Kailangan ko mag-book ng hotel ng 1 night sa Manila. Kasi gabi pala kami darating. Instead of morning, gabi kami darating. Nag-advance kami ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nag-advance kami ng 9 hours. Kaya kailangan namin mag-overnight. Kasi dapat, kung hindi nag-change, 7 kami darating sa Manila. And then, itik namin yung Manila to Kalibo ng 1 o'clock. Pero, nag-change. So, kaya nga mag-book. Hanggang ng araw. Baka bukas mag-ano kami. Mag-dagat. The next day, good evening guys. Good evening. Pero maaraw. Dito kami kumain ng pizza. Tapos chicken. Doon yung dalawa. Daming tao. 27 degrees na lang ngayon. So, yan. Para makaidlip ko. Kaya din maliligo. Bukas, after work ko, mag-attend kami ng 30th birthday. So, lahat kami. Kasi isang lang naman pagpak yung gagamitin ko. Need ko lang check yung isa kong damit na dadalhin kasi mainit doon.